Christian country tayo kasi majority of the people of the Philippines are Christian. Pero technically speaking, hindi affiliated sa kahit anong religion ng Philippines. Therefore, wala dapat panigang religion ng Philippines. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University. Sa lahat po ng mga newcomers po, mga baguhan, welcome po. Sana po hindi kayo naligaw. At kung naligaw man kayo, sana bigyan nyo kami ng konting panahon na panoorin po yung ating mga videos dito dahil sa totoo lamang po, I'm quite sure meron po kayong bago matututunan po sa atin po mga videos. Ang atin pong ginagawa sa Usap-Usap University, tayo po ay nagbibigay ng diskusyon, ng paghimay, pag-analyze ng mga argumento sa mga debate at mga diskusyon. So yan po ang ginagawa natin. At kung ikaw naman ay isa sa ating mga loyal na mga subscribers ng Usap-Usap University, maraming salamat sa iyo. Isa ka sa mga rason kung bakit naging matagumpay ang ating channel. Actually, every month we have around 1.5-1.6 million viewers in 28 days only. So ganyan po kadami ang ating viewership. Kaya maraming salamat po talaga sa pagtangkilik sa Usap-Usap University. Sa paghimay po, sa akin pong background, ako po ay dating university debater sa loob po ng 3 taon sa MSU IIT. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, kalaban ko Lasal at FEU. At ako rin ay miyembro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin? Panoorin natin ang isang viral na debate na ito. Ito ay from Schoolmates, na isang napakagandang programa na kung saan pumupunta sila sa iba't ibang mga paaralan at sila ay nagkakaroon ng mga diskusyon at debate. At ang topic ng ating debate ngayon, mandatory na pagbabasa ng Biblia sa mga eskwelahan. Pabor ba o hindi pabor? So yan po ang ating papanoorin sa ating episode ngayon. Kasamahan niyo po ako. Let's go! Hi schoolmates! Mandatory Bible reading sa paaralan, dapat o hindi dapat? Sa ilalim ng House Bill 2069, magiging bahagi ng curriculum ang pagbabasa ng Biblia ng mga mag-aaral mula elementarya hanggang high school. Ayon kay House Minority Leader Bienvenido Abante Jr., di naman labag sa saligang batas ang panukalang batas na ito dahil responsibilidad ng pamahalaan na protektahan ang kabataan. Magagawaan niya ito sa pamamagitan ng tamang paghubog sa kanilang pagkatao. Tila di naman sang-ayon dito ang ilan dahil na rin sa iba't ibang relihiyon na meron sa ating bansa na kailangan din bigyan ng pagrespeto sa kanilang paniniwala. Kayo schoolmates, dapat nga bang gawing mandatory ang Bible reading sa mga paaralan? Schoolmates, dapat nga ba gawing mandatory ang Bible reading sa paaralan? It was early in October 2019 when the House Bill 2069, or the Proposed Mandatory Bible Reading Act of 2019, was filed by Minority Leader Bienvenido Benny Abante Jr., which seeks to make Bible reading a part of the curriculum sa mga pampublikong eskwelahan, both elementary and high school. Tama ka dyan, Sonny, pero meron ngang mga iilan na hindi sang-ayon dito dahil nga maaari daw nitong ma-violate ang religious freedom, partikular sa mga non-Christian students, at hindi nga rin sang-ayon dito ang ating Department of Education Secretary Briones dahil nga kailangan daw nating i-consider muna ang ating constitution which separates the state and our church. Sonny, very interesting ang ating usapin ngayong gabi, kaya naman sino-sino nga ba ang unang makakasama natin? Ang ating unang grupo ay naniniwalang dapat ang mandatory Bible reading sa ating mga paaralan. Sila ay sina Jade, Audrey, and Jericho. We on the affirmative side strongly believe in the mandatory Bible reading in public elementary and secondary school. According to Abante, Senior Pastor of the Metropolitan Bible Baptist Ecclesia, if only the Bible is read, proclaimed, obeyed, and practiced, the Philippines, our only and beloved country, would be a better place to live in, and our government would be a government of peace, honesty, righteousness, and order. Additionally, if only the biblical disciplines, standards, and principles are taught and inculcated in the minds of our children, there would be no much problems in terms of leadership, governance, and peace and order. In House Bill 2069, or Mandatory Bible Reading of 2019, Abante himself proposed a policy with the hope that it will help the people, especially our country's leaders, towards the path of righteousness. Moreover, Republican State Representative Aaron McWilliams of North Dakota stated that the Bible is an integral part of our society and it deserves a place in our classrooms. Even the U.S. President Donald Trump is also passionate about the Bible literacy, and he wants to teach the Bible literacy in public schools. Lastly, some of the lawmakers and even members of the Christian groups are stating that they want to have the mandatory Bible reading in order for them to restore the traditional values of the students in schools and for them to have deep analysis and interpretation of Bible in their classrooms.
Okay, so we'll have a short recap ng kanilang mga argumento, ano? So sinasabi ng mga pro-mandatory Bible reading. Tandaan po yung mandatory po dito is Bible reading. Kasi yung pangalan doon ng act noong 2019, Mandatory Bible Reading Act na final nga ni Mr. Abante. Interestingly, meron na po tayong isang video reaction na kung saan si Mr. Abante po ay parte ng isang debate. They are on the same side yata ni Brother Eli Soriano kung di ako nagkakamali. Pero meron po tayo nagawa na ng video reaction na ganyan. So sinasabi nga ng act na ito na gagawing mandatory pagbabasa ng Biblia, dalang paniniwala ito ay tutulong sa ating bansa na maging isang better place. Sinasabi din na ang ating ding gobyerno ay magiging peaceful at magiging righteous. Ayan, yun yung mga terms na ginamit dito kanina. And the effect of this, according to them, would restore the traditional values. Ako medyo questionable para sa akin yung mga arguments. While the benefit is good, sure, yung kumbaga yung goal na iniisip for this particular act is good, pero it doesn't warrant that it should be taught mandatorily sa mga schools. Kasi kumbaga kinakailangan natin gamitin yung BNP, if you remember sa atin pong other video reactions. Okay, BNP, ano nga pala yun pag may isang polisiya na inaanalisa? Beneficiality, necessity, at practicability. So itong tatlo na ito yung mga batayan natin para masabi natin na tama at okay lang na pasahin yung isang particular na polisiya. So para sa akin, benefit is okay. We get that. But number 3, practicality, and then the necessity of it also. So N and P yung questionable. Beneficiality, walang problema. Alam natin na may magandang dulot ang pagbabasa ng Biblia. So I'm expecting mamaya sa pagulong pa ng debate kung anong masasabi ng anti-mandatory Bible reading dito. Ang ating pangalawang grupo naman ay naniniwalang hindi dapat ang mandatory Bible reading sa eskwelahan. Please welcome Jairo, Eliza, and Michelle. We on the negative side firmly believes that mandatory Bible reading is no need no more. It violates the Constitution because under Article 2, Section 6 of the Constitution, the separation of church and state shall be inviolable. And it's stated in Article 3, Section 5 of the Constitution that no law shall be passed on siding on any religion. And in addition, Article 6, Section 29 of the Constitution suggests that no money of the government shall be invested on any secular religion. And second point is, based on DepEd Secretary and the CBCP, they both stated that they are not sure whether or not the Bible Reading Act should be implemented because there is no need for it. And third point is that based on PNP, the juvenile delinquency rate of children ages 6 to 17 is dropping currently. So from 2017 to 2018, 52% of the juvenile delinquency rates have dropped. So there is no need for the implementation of mandatory Bible reading in primary and secondary schools. And we just started dito, schoolmates, but a reminder to everyone na hindi lamang ang ating mga schoolmates, debaters ang maaaring makialam sa ating topic dahil kasama ko pa rin ang ating mga audience schoolmates dito sa Rizal Technological University, Pasig. Mamaya papakinggan natin ang kanilang mga komento, argumento at katanungan patungkol sa ating topic. Pero syempre, kayo mga schoolmates natin sa inyong mga kabahayan, magpadala lamang po kayo na inyong mga opinion dahil mamaya ilan po sa inyong mga mensahe ang aking babas. Sa kanilang main argument naman, on the negative side, of course, they are saying na ito ay labag sa ating constitution. So, nagbigay ng citation dito like Article 2, Section 8, yung patungkol sa church and state, yung hindi pag-establish ng secular religion where the state money should not be used, ay nang sinasabi doon. Actually, na-touch up na nung speaker kanina, yung patungkol sa need. Sabi niya, may pangangailangan ba talaga na kinakailangan natin gawin ito mismo sa ating panahon ngayon? Also, na-mention ng juvenile delinquency na sinasabi niya na bumaba na daw yung mga number ng mga nag-commit ng crime ng mga minors. So, hindi ko gaano ma-tie up yun kung bakit natin ita-tie up yung paggawa ng krimen as an immediate effect ng hindi pagbabasa o pagbabasa ng Biblia? Medyo hindi ko lang mag-gets, hindi ko ma-tie up yung kanyang argument on mentioning juvenile delinquency. Kasi parang sinasabi niya, dahil konti na lang yung krimen na ginagawa ng mga minors, therefore, hindi natin kailangan ng Bible reading. So, parang ganun ang naging logic dito, which I think is a very weak argument. Sa ating pagbabalik, umpisa na ng mainitang diskusyon dito lang sa Schoolmate! Welcome back, schoolmates! Kanina nga narinig na natin ang opening statements sa magkabilang grupo kung dapat nga ba ang mandatory Bible reading sa mga paaralan. Ngayon naman, pakinggan natin ang mga punto ng iba pa nilang groupmates. Simulan natin kay Jericho. We strongly agree to the Mandatory Bible Reading Act of 2019. This bill aims to teach every student the righteousness, the disciplines, the ethics, and the principle that was been derived by the Bible or other sacred books. Also, it
talks about the righteousness and disciplines that must be derived by the Bible. Moreover, it revives the vital role of the youth on building our nation. As it was stated in the Article 2, Section 13 of our 1987 Constitution, the state recognizes the vital role of the youth on nation building and shall promote and protect the physical, the spiritual, the moral, the ethical, and the social well-being. As it also supported by the Article 14, Section 3, Paragraphs 2 through and 3, all educational institutions shall teach the rights and duties of citizenship, strengthen the ethical and spiritual values, and develop the moral character and personal discipline. Also, it will be beneficial to our students in terms of their behavior and on their academic achievements. Well, for in fact, according to the study of William H. James in the year 2009, the results suggest that the student Bible literacy is associated with higher level academic achievements and better school behavior. So, therefore, this mandatory Bible bill of 2019 should be beneficial for our students. Alright, maraming salamat, Jen. Okay, prior to that, what I like about that speech is he was able to give good substantiation sa kanyang main argument. Ang ganda no, nagustuhan ko na he was able to mention na it improves the role of the state in recognizing the youth for nation building, something like that. And he also mentioned about the study, which is for me a very good example na sinasabi niya na mas nakakatulong sa development ng isang bata ang pag-aaral ng Biblia dahil sinasabi better school behavior daw ang meron sa isang curriculum na nagtuturo nga ng patungkol sa Biblia. So in part, I may agree to this. Ako ay nagturo ng ilang taon din sa St. Michael's College sa Iligan. Ito ay isang leading na institution, isang private na Catholic school sa Northern Mindanao since 1914. Ayan. So masasabi ko talaga na they were able to have a good Christian background, quote-unquote Catholic background for that matter. And makikita mo talaga, at least for me kasi nakapagturo din ako sa State University, I just felt na mas positive yung environment for teachers. Yun ang nakita ko doon na I have really felt kindness and good Christian values when I was there. Isa yun sa mga good teaching experiences ko, and that is because it is a quote-unquote a religious institution. Jericho, so Sonny, sabi ni Jericho, it is basically beneficial for the academic and behavioral attitude of our students, at sinasabi nga niya na napatunayan na ito ng pag-aaral ni James sa United States. So, ano namang tugon mo doon, Aliza? The Mandatory Bible Reading Act of 2019 shall not be implemented because of various reasons. The first reason is it is unnecessary. Bible Reading Act goals is to inculcate moral lessons to every students and to discipline them. However, in our school, hindi tayo nagkulang to give moral instructions, and sa literatures natin, matututo tayo ng mga moral lessons na magagamit natin sa buhay natin. In proper understanding of it, mapapakinabangan natin ito. And also, 49% of Filipinos go to church. 39% of them go to church seldomly. It means there is a high population of Filipinos that goes to church regularly. Ang mangyayari kapag natupad tong Bible Mandatory Reading Act na to, kapag tinuro na sa school itong Bible, hindi na gaganahan yung mga bata pumunta sa church kasi ano pang saysay nung pagpunta nila sa church kung natututo na sila ng Bible sa school. That is an assumption, no? Hindi porket expose ka na sa isang particular na bagay ay ayaw mo nang gawin ito or hindi ka na magkakaroon ng interest. That is an assumption. I think that's a weak argument. However, the strong argument na nasabi ng speaker na ito kanina, which I really like, is of course, she was focusing on its necessity. At sinasabi niya, actually sana ginamit niya yung word na overlap, no? Overlap. Na kung tinuturuan na ang mga bata sa kanilang mga simbahan, bakit pa natin kinakailangan turuan sila sa kanilang mga paaralan? Kasi dapat din natin tingnan dito na kinakailangan ba nating i-force ng Estado na matuto ang mga tao patungkol sa Biblia? Is that something that most people will agree with? So ito yung isa sa mga main na mga contentions dito. As to the intricacies of enforcing a national program na papabasahin mo yung mga kabataan at maging part siya ng curriculum. So yun yung challenges dito for the positive side. Gusto ko ding sabihin dito about sa moral instruction. I think it is not correct for us to assume na ang moral compass natin, ang ating pag-intindi ng moralidad ay nagmula lamang sa Biblia. It will not work in a secular state at isang bansa na may separation of church and state katulad ng Pilipinas dahil pwede nating i-consider ang ibang reliyon being source of moral instruction. Ay nako, mahabang discussion pa to, so panoorin pa natin. Which the church is responsible in implicating the moral disciplines and biblical aspects to every
every one of us. So ang sabi naman ni Eliza, kung ang objective ng pagpapasa ng mandatory Bible reading ay para ma-instill ang good principles at values sa mga estudyante, meron naman tayong ibang classes kagaya ng GMRC or hindi naman nagkukulang ang mga eskwelahan sa pagtuturo nito sa mga bata. Pakinggan naman natin ang masasabi ni Audrey ukol dito. It will not be totally unconstitutional. Why? It is supported by Article 2, Section 13 and Article 14, Section 3, Paragraphs 2 to 3 of the Constitution. Oh, did you notice the phrase that she said? It's not totally violative. Sabi niya, hindi totally na nag-violate yan sa Constitution. But the thing is, if we're talking about the legality of a particular thing, it should be either or. Either it follows or either it does not follow. Kumbaga, in this particular case, there is no gray area. So sabi niya, not totally. So is she saying that there is partial violation? Kasi sabi niya, not totally. Hindi buo, hindi malakihan ang pag-violate nito. So kapag ba hindi malakihan at may konti lamang na pag-violate, hindi ba yun mako-consider as a violation of the Constitution? It is also supported by the preamble's first line, which states that we, the sovereign Filipino, imploring the aid of our Almighty God, which we referred Almighty God as the God of three major monotheistic religions, namely Islam, Christianity, and Judaism, where Christianity and Islam are the two major religions on Philippine population. We also agree on mandatory Bible reading or House Bill 2069, series of 2019, because it promotes social well-being and social stability of the students. Nakakalimutan na kasi natin or naisasantabi na sa schools ngayon, specifically to elementary and junior high school, yung mental stability ng students. But we believe that this House Bill 2069, series of 2019, will be beneficial as sabi sa YouVersion community, on their study, 30% ng mga estudyante na nagbabasa ng Bible bago magkaroon ng isang stressful event or circumstance, napapagtagumpayan nila ito. And 41% naman sa kanilang respondents ng mga taong nagbabasa ng Bible ay napapagtagumpayan din yon. So, mandatory Bible reading will be beneficial on psychological development of the students. That would be all. Ayun. So, Sunny, she debunked Eliza's argument earlier dahil nga may mga provision naman daw sa Constitution kung saan ito ay nagpapromote ng Bible reading. In fact, it is even included in our preamble. At bukod doon, sa usapin naman ng mental health, according daw sa version community, Bible reading promotes the social stability or the mental health of our students. So, anong masasabi mo doon? Michelle? Still, we believe that the mandatory Bible reading act should not be implemented in our public schools because other students' religions should be considered. Even though the intention of the bill is good, it should still respect other students' religious beliefs. It will be better if that mandatory Bible reading will be just an elective, meaning optional subject for those students who want to read the Bible. Ang ganda ng ginawa dito ng speaker na ito. Ang ganda ng kanyang ginawa. First of all, yun, konting parts lang pero makikita mo yung quality ng kanyang pag-frame ng kanyang argument dito. So tingnan natin mga kayuti, ang sabi niya, although maganda yung goal, pero it's not good to or it is not enough to something. So yung ganito po na uri ng argumentation, especially sa paggamit ng mga phrases na yan, na oo nga, bagamat tama, bagamat maganda ang goal, maganda ang layunin ng ating particular na batas, pero, di ba? So ang ganda nun kasi, when you appreciate a side of the opponent, ibig sabihin po nun, you are appearing as a more rational, more logical na debater. Tandaan po natin lagi yan. Kasi hindi naman pwede natin sabihin na pag sinabing debate, totally bad na yung opposite side. Ano po? Kaya nga sa debate, ako palagi ko ginagamit na technique yan, sinasabi ko na while it is something, it is something. Well, it is good. Well, the benefits are essential, but it's not practical or masyadong magastos, di ba? Ganito po ang uri ng mga argumentation na kinakailangan nating ipasok sa isang tamang argumentasyon at ginawa ito ng speaker na ito. Kaya hanga ako sa third speaker na ito. Gusto ko din yung kanyang suggestion na gawin na lang natin na elective. And actually, sa pagtuturo ko nga sa isang Catholic school sa St. Michael's College, no, shoutout sa mga taga SMC dyan, meron silang RE yata, kung di ako nagkakama, religious education na isang subject. At dahil marami ding mga Muslim na nag-aaral doon sa SMC, ang sa kanila naman is Islam. And it is part of the curriculum ng St. Michael's College. So it respects kung ano man yung pinagmulan at ano yung background ng isang estudyante. So natuturo sila. And of course, yung mga nagtuturo din ay mga qualified din. Yung mga nag-major sa Islamic education or sa Sharia law, something like that. Bible, because we can't disregard those students who do not want to read the Bible. There is nothing wrong about religious instruction
being allowed in public schools if it is done in a manner that is respectful to the students' religious affiliations. Another thing, while the intention of the bill is for our own goodness, it may violate our Constitution, for it is clearly stated in our 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, under Article 3, Section 5, that no law shall be made respecting an establishment of a religion and the prohibiting of the free exercise thereof. Yan, Gab. Ang sabi naman ni Michelle ay hindi daw siya sang-ayon sa pagpapasa ng mandatory Bible reading dahil hindi daw nare-recognize ito ang ibang mga relihiyon. Hindi lang Bible o Quran ang binabasa nating holy book. Meron tayong mga ibang minority religions or religions na iba ang kinoconsider nilang holy book. Kaya naman hindi sila sang-ayon sa pagpapasa ng bill na ito. Ayan mga schoolmates, first part pa lang yan ng talakayan at ngayon naman pakikinggan natin ang mga response ng ating mga netizens na hatid ni Sky. Thank you, Sonny. Tama ka dyan. Siyempre, meron mga ipinadalang opinion ng ating mga netizens at ang mga ilan dito ay aking babasahin. Ito ang sinabi ni Elboy Bulala. Madali na lang yan kung sa kinder pa lang, good manners na ang itunuturo. Gaya sa Japan, paglaki ng bata, di mo na kailangang i-mandatory. Kusa na lang yan magbabasa ng Bible. Ito naman ang tugon ni Francisco Pidlawan. Maganda po ang mandatory Bible reading sa school, pero dapat ang magtuturo ay yung tunay na nakauunawa sa Biblia at tapat sa salita ng Diyos. Ito naman ang sinabi ni Mamay Zenyabi, hindi dapat. Mas magandang ituro ang kabutihang asal kaysa sa pagbabasa ng Biblia. Dahil madalas may mga aral sa Biblia na mali-mali ang interpretasyon ng mga bumabasa. Very good point. Oh my, correct. Kaya naging mahirap yung debate position ng pro sa mandatory Bible reading. Kasi nga, una, anong version ng Bible? Lamesa ba? Ang dating Biblia ba? O magandang balita Biblia? Pangalawa, sinong qualified na magturo at paano ma-maintain yung quality instruction sa pagtuturo ng Biblia? Kung ito man ay purely na pagtuturo lang. Kasi ano ba talagang essence ng Bible reading? Di ba? So hindi naman yan kasi na nagbabasa lang kayo ng Biblia without further analysis or further instruction or explanation. Ano po? Nako, ang daming kinakailangan na plantsahin na detalye ng mga pro-mandatory Bible Reading Act na ito. Ayan, actually good points mula sa ating mga netizens, kaya maraming salamat po. Patuloy lamang po kayo magpadala ng inyong mga opinion dahil maganda po yan. Pero kung gusto niyo po kung bumoto ko sa kayo papanig sa ating topic for tonight, pumunta lamang po kayo sa aming mga social media accounts. Bukod dyan, schoolmates, mamaya pipili rin tayo ng best speaker na pipilihan ng mga schoolmates natin dito sa RTU Pasig at ng ating mga schoolmates staff. Tama yan, Gab. At ang criteria for judging ay makikita nyo sa inyong mga TV screens ngayon. At sa aming pagbabalik, magpapatuloy ang mainitang diskusyon dito lang yan sa Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates. Nandito na tayo, Sonny, sa ating free flow discussion kung saan magbibigay lang kami ng ilang katanungan at hahayaan natin ang ating mga debaters na magsagutan. Yes, Gab, at paalala lang na ang ating programa ay hindi nagdidikta kung ano ang tama o mali. Nandito lang tayo para palawakin ang kaisipan ng mga kabataan hinggil sa isang issue. Tama ka dyan, Sonny. Maraming salamat. Ito na ang ating unang tanong. Mayroon bang violation ang House Bill na ito sa principle ng separation of church and state na nakasaad sa Constitution ng bansa? We think that it violates the Constitution for the said argument. Kasi nga, the separation of church and state shall be inviolable, meaning hindi dapat siya nasisira or it should be unbroken. So, kung i-incorporate natin yung certain religions such as Muslim and Christianity, na yung religious text nila i-incorporate sa curriculum natin, which is English and Filipino. So, dun pa lang, inahalo na siya sa state kasi sa public schools lang naman siya kasali. Hindi siya kasali sa private schools and sectarian schools. So, yung government yung nagfa-fund doon. So, hindi lang yung article na yun yung violate niya. It violated, again, another article from the Constitution. So, according sa Article 40, Section 3, Paragraphs 2 and 3 of the Constitution, 1987, sinabi doon na the religion shall be allowed to be taught in the public elementary and high schools. So, paano natin masasabi na unconstitutional to kung sa mismong Constitution natin nakapuloob yung mga salita?
Kasi yung provision na yon is about not prohibiting any kind of higher education na i-enforce yung pagtuturo ng kanilang relihiyon. So that is for sectarian or for example, quote-unquote Catholic schools or quote-unquote madrasas or Islamic schools. So ganun yun. Pero ang question kasi dito is, ang paglalagay ba sa curriculum ng pag-aaral ng Biblia ay equal ba yan sa establishment of state religion? Is that equal to that? So yun ang isa sa mga dapat nila din i-discuss dito. Ayun. At saka one thing more sa mga religions na hindi naman Christians, it was founded on the mismong bill na ito, yung House Bill 2069 na under Section 3. Sinasabi na if there are pupils or students that are Muslims, there will be given the Quran. So there will be discussion, examination, and the discussion or reading of the Quran. Kung ganoon naman pala sinasabi ng act na ito, di dapat hindi sinasabi dito na Bible Reading Act yan. Dapat, it should be mandatory Holy Book Reading Act. Dapat ganun, no? The said bill is biased to the Christians and Islams only. Bakit? Kasi yung bill na pinopose na to, Christians and Muslims lang yung binibigyan nila ng rights para i-express at ihalo yung kanilang religious scripture. Yes, it violates our Article 2, Section 6, the separation of church and the state, because dahil hindi pwedeng makialam yung hindi pwedeng ipasok yung religion sa curriculum natin. And yung sinabi mo dun sa Article 14, sabi mo dun, we can have religion on our own, we have the freedom to, at saka, at pwedeng ituro sa school yung religion. The religion you are saying there is, the religion that's supposed to be dun sa mandatory natin ay Christians and Islam lang, which is bias nga. Marami tayong religions na nag-i-exist sa Pilipinas. And according to our preamble, Almighty God there is stated as a general God, which means we consider every God, hindi God ng Judaism, hindi God ng mga Christians, at hindi lalong God, at hindi God ng mga Muslims. We consider the general God, which means nire-respect natin every religion existing here in our country. Okay, before that, so I like the rebuttal so far. Yun nga, mahirap ipaglaban yung proposition. So, may share ko lang po, and gusto kong malaman ko ano pa yung perspective nyo dito. Kasi po, nag-aaral po talaga ako. Sa lahat po ng aking pag-aaral, lahat yan, government school, public school po talaga. But I remember, one particular na grade ko, grade 5 ako, yung teacher ko na napaka-religyosa, lahat sa klase, kahit hindi katoliko, ay tinuruan na mag-sign of the cross kung di ako nagkakamali. And for others, of course, kung hindi naman, pwede ka nang hindi mag-sign of the cross. Pero tinuruan kami na mag-pray every start of the day ng the Lord's Prayer at ano pa yon, Apostles' Creed. Tapos ano ba yung Angel of the Lord? At sa totoo lang, nakalimutan ko na yun. Pero kasi hindi naman po kasi ako katoliko. So, naalala ko lang na it really made us feel uneasy. Kasi hindi naman kami katoliko and we were taught to do that. And it's a Catholic prayer. Pero sa inyo po, naka-experience na rin po ba kayo ng ganyan? How about doon sa mga nag-aral din sa private schools, sa mga Catholic schools na hindi din katoliko? So, please tell me and comment down below ano po yung experiences ninyo sa ganitong mga paraan ng pag-pray na hindi nyo naman po relihiyon. Ano po? It is still a bill and not an act. So nangunguhulugan lamang ito na we can still amend or repeal the law. Kung meron mang mga pagkukulang ang gobyerno o ang batas o ang bill na ito, ay maaari pa nating solusyonan, madagdagan o ang ilang pagkukulang ukol sa bill na ito. Katulad ng sinasabi nila, according sa isang statistics, 92% ng Philippine population ay nagko-compose ng Christians, wherein 81% of it is composed of Catholics. So nangungulugan lamang ito na pinagpukusan lamang ang mas nakakaraming bilang ng tao, ngunit hindi ito magiging bias kung magkakaroon ng amendments or ng mga magbabago tungkol dito sa bill na ito. Naniniwala kami na may nababiolate sa Constitution yung bill na yan dahil isang lawyer and educator yung nagsabi na kapag naipasa yung bill na yan, magkakaroon ng hatian sa fund sa gobyerno. Kung saan kapag naipasa na, magdidistribute ng mga Bibles and yun nga sa Muslim, magbibigay sila ng mga Quran dun sa mga estudyante. At kapag nangyari yun, na-violate na nun yung Article 3, Section 5. Dahil magkakaroon na ng mandatory din yung may aalat na fund doon sa pagbibigay ng mga libro, which is mali dahil ang mga school nga dapat it remain private and secular, which is separate dapat sa church. Okay, nagiging mainit ang discussion natin ngayon, but let's move on to the next question. Ayon kay Congressman Abante, Philippines have earned the identity of being the only Christian nation in Asia. Pero parang hindi naman daw lubusang appreciated ang relevance and importance ng Bible.
Anong masasabi nyo dito? Okay, first of all, ako, comment lang po that is not true anymore. In fact, in Southeast Asia alone, there's also another country that is considered to be a quote-unquote predominantly Christian country, and that is Timor-Leste. So, yung saying po na tayo po yung Kristiyano na bansa sa Far East or at least sa Asia, hindi na po, that's old school saying. East Timor, yung dating East Timor, ngayon Timor-Leste, sila po ay isang predominantly Christian na country dahil po sila ay naging under ng mga Portuguese. Pero gusto ko lang din pong sabihin na hindi ko po binabaliwala ang positive effects ng pagbabasa ng Biblia or ang pagiging quote-unquote pagiging closer ng mga bata sa relihiyon. Dahil para po sa akin, napakarami pong benefits ang isang pamilya, ang isang kabataan na namulat sa mga positibong katuruan ng Christian values. So para sa akin, hindi po masama yun. In fact, it has a lot of benefits. I have to agree. So, according nga po kay Abante, the senior pastor of the Metropolitan Bible Baptist Ecclesia, if only the Bible is read, proclaimed, obeyed, and practiced, the Philippines, our only and beloved country, would be a better place to live in, and also the government would be a place of honesty, righteousness, and order. Kung nangangahulugan lamang din ito na kung magkakaroon tayo ng mandatory Bible reading, mas magkakaroon ng kaalaman ng mga kabataan, lalo na sa kanilang murang edad, at magiging gabay ito sa kanyang pagtanda na kung saan siya din ay magiging isang mabuting membro ng kanyang lipunan. So, from the question, sabi doon, Christian country daw yung Philippines. So, hindi affiliated sa kahit anong religion ng Philippines. It is said na Christian country tayo kasi majority of the people of the Philippines are Christian. Pero technically speaking, hindi affiliated sa kahit anong religion ng Philippines. Therefore, wala dapat panigang religion ng Philippines. So katulad nga ng sinabi kanina namin na under Section 5 no mismong bill na ito, it can be amended or repealed. So meaning, meron pang, naniniwala kasi kami na yung mga leaders natin, yung mga nag-aaral sa ating bansa ay hindi naman ganun kamangmang upang i-disregard yung mga religion, yung mga other sects na meron tayo dito sa Pilipinas. So, kung i-consider natin lahat ng mga religion, it will be beneficial to our students kasi ituturo sa atin yung moral, ituturo sa atin yung disciplines and yung principles na meron sa mga books na meron tayo dito sa Pilipinas. Kasi kung sakasakali man na maipasa yung bill na yan, kung ikaw, paano mo i-amend yung bill na yan para mapanindigan yung sinasabi mo? So I think her question is, kung sabi mo under amendment pa naman dahil bill na to. So sa tingin mo, paano yan ma-amend para maging equal siya sa lahat ng religion? Tama ba? Yun ba yung question? Since it is repealable or amendable, magkakaroon tayo ng pagbabago sa batas sa pamamagitan na kailangan nating i-consider ang lahat ng religion. So ang sinasabi nila magiging bias dahil ang Christians or the Catholics and even the Islam community lamang ang magkakaroon ng access sa mandatory Bible reading. So how about the other religions? So through the amendments, we can have or kailangan nating madagdagan yung mga nakasulat sa bill na ito na kung saan yung ibang mga religion ay pwede nating maidagdag nang sa gayon ay mapabilang din sila sa kinapapalooban ng bill na mandatory Bible reading of 2019. In accordance to what you said, lalo nyo lang pahihirapan yung magiging instructor ng religious text na yon. Kasi kung ihahalo nyo dun pati yung mga religious text ng iba't ibang religion, kagaya nga nung sa Quran, mas magiging mahihirapan sila i-discuss yun sa lahat ng estudyante na minimum na students sa public school, 50 students. What if kapag yung number nila doon, halimbawa, meron sa kanilang 2 Islam, merong 2 Buddhist, pahihirapan nyo lang lalo, magiging burden lang yun sa instructor na kailangan pa niyang intindihin lahat ng religious text na yun. That would be really impossible. Okay, bago yan guys, pag-usapan muna natin ang main beneficiary ng nasabing bill, ang mga mag-aaral. Ito ba ang mabisang paraan para hubugin ang spiritual, ethical, intellectual, and social character ng mga kabataan when in fact, the Bible contains scriptures about sanctioned murder, incest, and divine genocide? Exactly, Anong mga parte ng Biblia ang ating mako-consider na dapat ituro? Yung nga sabi ko kanila, ano yung quality control natin kapag tayo ay nag-decide na ituturo natin ang Biblia sa mga mag-aaral? Pangalawa is anong version, 'di ba? Diyan pa lang sa version nagkakatalo na tayo, anong dapat na sundin, 'di ba po? So, I think the better way for us to arrive at this conclusion is that maybe the school is not the best place to teach religion, especially a public school. Kung gusto mo, hindi doon sa private schools, no problem. Catholic schools, they would teach that. But putting that in a public school system, doon na yung nagkakaproblema tayo talaga, no? So para sa amin, hindi ito yung pinakamabisang paraan. Kasi pwede naman nating ibalik yung GMRC, and besides that, merong values education ang junior high school. And
senior high school na UMS, meron religion subject. So, kung meron ng ganon, bakit pa dadagdagan? Why not pagyabungin natin kung ano yung meron na? Kasi hindi pwedeng dagdag tayo ng dagdag na iiwanan natin yung meron na kasi pwede naman may idagdag. Ang gawin na lang natin is, pagyabungin natin yung meron na para hindi, bukod sa mas madali siyang i-incorporate sa lahat, mas mura pa siya, hindi siya costly kung ikukumpara sa Bible Reading Act. Going back to the question that Kuya Gab said, it will not be read literally. The Bible isn't read literally. It will be read on context. Na hindi naman porket nakasulat sa Bible, yung genocide and incest and violence, it will be wrong to teach it. Kasi Old Testament is different from New Testament. So, teaching the Bible in this sense na hindi siya babasahin as yun lang, as Bible lang sa mababaw na readings, it should be under context. That would be all. But kung gagawing literature yan, magiging open yan for critics, kung saan iba't ibang tao yung magtuturo, iba't ibang tao din yung may iba't ibang pag-intindi, may iba't ibang interpretation doon sa nabasa nila. Kung ganun yung mangyayari, tapos sa isang classroom, may mga Christians, iba yung pag-explain niya doon, then kasama doon yung mga Muslims, na iba rin yung pag-explain, paano nila mo pagsasama yon? Isn't it magiging mas lalong magulo lang kung ano man yung pinaniniwalaan na nila dahil may ibang tao na iba yung tinuturo based doon sa paniniwala nila kung saan galing sa church nila or galing man sa family nila yung turo. Since wala pang IRR yung batas na ito or implementing rules and regulations, pwede natin i-suggest sa DepEd na magkakaroon ng isang interpretation na ituturo sa lahat ng mga teachers in order isang interpretation? I don't think so. Mahirap yan. Sa palagay mo ba walang magkakaroon ng pagdarally kapag, kunwari sabihin natin, let's pretend, the Catholic Church priest, for example, or a lay minister, ang magsasabi na, dahil majority kami, edi sa aming interpretation ng masusunod, kami ang mas may karapatan na magturo nito. So, hindi ba magkakaroon ng uproar mula sa ibang mga reliyon? Kasi tricky talaga ito, no? Kaya minsan talaga, kapag pinapasok natin ang mga bagay pang spiritual na ang function naman is political sa isang estado or secular, so doon talaga tayo nagkakaroon ng problema pag nag-interweave ang politika at ang simbahan, ang relihiyon at estado. Through seminars or in order for them to have one stick na interpretation. Another thing, there are a lots of theologian here at the country. We have a lot of instructors na pwedeng magturo sa mga seminars, sa mga teachers natin, nang sa gayon magkakaroon ng stick or firm na concrete na interpretation yung Bible natin. Kung theologist yung pagtuturuin natin sa teacher natin, iba yung turo ng theologist sa turo ng pastor, sa turo ni priest, sa turo ng Islam, ng mga head ng Islam. So, paano magiging centralized yung paliwanag kung different interpretations yung mabubuo nun? Kasi, for example, sa Christians kasi, pag pumunta ka sa ibang church, minsan iba yung paliwanag ng scriptures. So, paano yung mangyayaring magiging isa yung paliwanag doon? Kung sa churches pa lang natin, iba-iba na agad yung paliwanag. Yep. Okay, napakaraming magagandang punto ang ating napakinggan. Palakpakan natin sila. Yeah! At mamaya naman, pakikinggan natin ang mga tanong mula sa ating audience. Yan, sa pagbabalik ng Schoolmates! Schoolmates, guys, medyo meron pa akong mga kulang na hinahanap kanina doon sa discussion at sana ito dahil sa mga katanungan ng ating mga schoolmates dito sa ating audience ay mas mapalalim ating diskusyon patungkol sa mandatory Bible reading. At syempre dahil pag magtanong sila, makakuha sila ng 100 peso worth of load from Globe. Pero na-scratch ko na, so akin na lang to. And then, simulan natin to kay Jana. Jana, ano ba yung Irish pangalan mo? Nagpalit na? Okay, sige. Irish, ikaw, ano ba yung katanungan mo sa ating mga debaters? So, may mga taong hindi naniniwala sa kahit anong religion or sa Diyos. For example, isa ako sa mga taong ganon. Atheist. Hindi ba tong bill na ito ay parang nilalabag yung karapatan ko na magkaroon ng sariling paniniwala kung sakaling maipasa man ito? Sa tanong mo ate, hindi naman po. Kasi ang ituturo lang naman po kasi namin, hindi yung religion mismo. Hindi yung Christianity, hindi yung Islam. Yung ituturo namin is yung morals, yung disciplines, and yung principles na meron doon. Kasi sa Bible, it is a book wherein it comprises the teachings na maaaring
significant sa buhay natin. So, hindi naman kasi pinupersa ng Mandatory Bible Reading Act na paniwalaan mo kung ano yung magiging interpretation ng teacher sa gagawin niyang discussion. So, sa inyo na rin yun kung gusto nyong sundin ito. Mahirap yan kasi nga, the purpose of education is instilling something to the minds of the youth in the fact alone that it is a Christian book. So, hindi maiiwasan na you're teaching religious dogma here. Same thing na pag tayo ay nagbasa ng Quran, tayo ay natututo sa pamamaraan ng Islam. So, it's very difficult to separate just purely quote-unquote morality from religious instruction. So, yun po ang challenge dito. At paulit-ulit ko pong sinasabi ang salita pong Kristyanismo, ano po, or being Christian. Gusto ko lang pong linawin, ang akin pong tinutukoy dito is ang pangkalahatan o layman's term kumbaga. Alam ko po, mula po yata sa MCGI, ang kinoconsider nila ang kanilang sarili na Kristiyano at yung mga Catholics daw ay hindi tunay, no? Hindi napapasok sa term na Kristiyano dahil para sa mga MCGI members, for example, yung mga utos lamang na nasasaad sa Iglesia ng Diyos. Actually, ganun din sa ibang Protestant religions that they consider themselves as the only true Christians. So, hindi ko po intensyon na gamitin ang salitang Kristiyano sa inyo pong mga relihiyon. Ano po? Pero ang tinutukoy ko dito na paggamit ng salitang Christianity is ang general po na paniniwala kay Jesucristo, kaya nga Christian. So yun lang po ang gusto pong sabihin dito. Ano po? So kung ganun po pala, edi parang GMRC na rin to. In a way that it just only put the Bible into a place. Binibigyan lang emphasize yung Bible, yung mga parables, yung mga lessons na maaari nating makuha sa Bible. So hindi naman kasi ibig sabihin na sa Bible may mga genocides, may killings. It doesn't mean na gagawin din natin yon. So doon, i-contextualize natin since it is a part of history, it can be taught on a literary form. Good answer! That's a very good answer. He handled that question very well. So good job. Dahil dyan, meron kang 100 peso load. Thank you, na-load ko na sa akin. Salamat. Ngayon naman, makakausap ko si JM. Tama na ba pangalan mo, JM? Okay, tama na. Iba na naman. JM, ikaw, ano yung katanungan mo sa ating mga debaters? Why advocate Bible for moral compass if it endorses slavery, genocide, rape, misogyny, and human sacrifice? Can you give me a convincing explanation for us as a member of atheist community? In regard to your question, Kuya, it is part of the history. So, it is false teaching. So, hindi ibig sabihin nito na kailangan din nating ituro yung mga mali na nangyari sa nakaraan. Kaya nga tayo may mandatory Bible reading. We are just imparting or conveying the message of the good words of the Lord. So, nangangahulugan lamang din ito na ang pangunahing ituturo lamang natin sa mga bata ay ang mga pangunahing kaugalian or kanilang mga behaviors na dapat i-possess at hindi yung mga false teachings na katulad na sinasabi nyo po na slavery, violence, genocide, rapes, and so on. Alright naman, eto, pakikinggan ko. Ikaw na si Jana, tama? Si Jana na talaga to. So Jana, ano yung tanong mo? So yung tanong ko, is it tantamount na kapag naniniwala ako sa Diyos ay mabuti akong tao? Na kapag naniwala ako sa Diyos ay mabuti akong tao. Paano kung hindi ako naniniwala sa Diyos? Masama na ba akong tao nun? It is not about the religion, it is about our faith. But we still believe that this House Bill 2069 should be implemented. In addition sa sinabi ni Audrey kanina, katulad nga na sinabi ko kay ate kanina nagtanong, it is not forcing someone na maniwala ka. Sinasabi ni ate ngayon na kung hindi ka naniniwala sa teachings ng Bible, you are a bad person. No, because we have the religious person and the spiritual person. Sa Mandatory Bible Reading Act, since moral yung tinuturo dito, ang itinuturo ay maging isang spiritual person, not a religious person. Because sa sinasabi namin, sinasuggest nga namin na i-incorporate lahat ng mga religion na meron tayo dito. So, sa lahat ng mga religion na yon, may mga good and bad side ng mga religion na yon. So, yung mga good na yon, ituturo sa atin yon. Ituturo sa atin para at least maging isang mabuti tayo, maging isang spiritual person tayo. Base sa sinabi niyong sagot sa lahat ng tanong, sana pala GMRC na lang talaga yung binalik natin, hindi na lang mandatory Bible reading. Kasi based from the question earlier given, the girl asked you if parang GMRC lang din po ba yung ituturo? And you said yes. So, GMRC na lang. Kung ganun din lang naman pala yung balak nating ituro, why not GMRC alone? Alright. Pwede, pero ang counter ko yan kapag ako ang nagka-counter, no? Pwede kong sabihin na iba pa rin kasi kapag nilagyan natin ng more personalized na approach. And when we say personalized, yung ating inclination to have a religion or to be born with a religion. So pwede kasi na ang lesson would be about morality, kunwari being kind to others. And then sa pagtuturo, no, kung gagawin nating pagtuturo at isang curriculum yung religious teaching, pwede nating
pwedeng sabihin as it is reflected sa ganitong verse ng Bible or as it is reflected sa zakat, which is one of the 5 pillars of Islam, yung pagtulong sa mga sa mga nangailangan at sa mga namamalimos o something like that. So, pwede naman. Hindi necessarily na hindi mo pwedeng i-incorporate ang morality sa isang religious teaching. And the other way around, na pwede naman na magtuturo ka ng morality by infusing religion. Actually, it is one of the many tools in making someone relate to what you are teaching. Maraming salamat sa ating mga debaters. Chill kayo, mamaya bibigyan namin kayong pagkakataon para isara ang inyong mga arguments. Pero sa ngayon, ito, bibigyan ko ulit ng 100 peso worth of globe load si Jana. Ikaw mamaya na, nagamit ko na. Ayan, sa ating pagbabalik, closing arguments, dito pa rin sa Schoolmates! Schoolmates would like to thank Globe. Create wonderful with Globe. Congratulations sa ating mga debaters sa isang napakagandang talakayan. Palakpakan naman natin sila, guys. At ngayon naman, to wrap things up, bibigyan natin ng pagkakataon ng bawat grupo na isara ang kanilang mga argumento at sisimulan yan ni Audrey. We, on the affirmative side, believes that the House Bill 2069 series of 2019 should be implemented because it will promote moral well-being and it also will acknowledge the laws because every law is rooted from the Bible itself. Also, it is better than GMRC because the mandatory Bible reading is also, the GMRC is also rooted from the Bible itself. That would be all. Thank you so much, Audrey. Ikaw naman, Michelle. We on the negative side, naniniwala naman kami na hindi na kailangan ang mandatory Bible reading dahil kung nagawa na natin ang GMRC noon, maaari din natin yung magawa ngayon. Dahil kung ipipilit natin na i-implement ang nasabing bill, it will be costly kung saan magkakaroon nga ng mga seminars, gano'n. And it can also cause confusion and open critics kung saan magkakaiba-iba yung interpretation na maaari pang makapagpagulo dun sa isipan ng mga estudyante. There you have it, ang ating closing arguments mula sa ating mga debaters. Pero syempre, para isa rin naman, kung ano nga bang natutunan ng ating mga audience schoolmates, kasama ko si Gab. Gab, pinagkakatiwalaan kita na masasagot mo yung tanong ko, so bibigyan na kita ng Globe card. Ayan. Thank you din. Mamaya kukunin ko ulit. Hindi. Ito lang yung katanungan ko sa'yo. So, Gab, ano ba yung pinaka natutunan mo sa nangyari nating debate? So, it was a fruitful debate. So, ang aking natutunan sa episode na ito ay freedom of religion is a fundamental human right. And I think na yung House Bill 2069 is kailangan pa ng further review and kailangan pa itong scrutinize because there are still, it is still flawed. Marami pang kailangang i-amend sa kasabihan ng affirmative side. Marami pang pwedeng i-appeal or i-amend sa House Bill na ito. Yun lang. Hindi magiging maganda ang ating talakayan kung hindi dahil sa mahuhusay nating debaters. Kaya naman meron tayong isang napiling best speaker for this episode. Okay, best speaker. Palagi ko, second speaker ng opposition. Kung sa positive side naman, yung first speaker, yung lalaki naman sa positive side. Ito siya. Palagi ko. So, tingnan natin, no? Lahat ng ating mga debaters kasi binigay nila ang kanilang best. So, sino nga ba yung Gab? Meron tayong napiling best speaker. Sa tingin nyo guys, sino yun? Sino? Okay, sino ba yung Gab? Okay, kaya naman ito na dahil sa kanyang pinakitang husay sa pakikipagdebate at mga rebuttals na talagang nagpabilib sa atin ang ating best speaker ay si... na nakakuha ng 91.5%. Siya ay si... Drum roll. Siya ay si Audrey Amelia. Congratulations, Audrey. Ito, makakatanggap ka ng t-shirt, a certificate, and of course... 500 pesos worth of load from Globe. Ayan, kaya always remember, create wonderful with Globe. Congratulations, Audrey. Sa'yo na rin to. Ito yung average mo, kita mo dyan. Ayan, syempre, Sonny Sky, bago tayo magtapos, magbibigay lang ako ng konting opinion sa nangyaring talakayan ngayong gabi. Alright, let's hear it. Nito lang, sa ating kongreso, ipinasa ni Representative Abante ang House Bill 2069 which seeks to make Bible reading mandatory in all elementary and secondary public schools. So personally ako, bilang isang Christian, I am in favor of the idea. But then again, the intention is good, pero as mentioned earlier, it may violate our Constitution. Una, ang Constitution natin ay may matibay na provision sa prinsipyo ng separation ng state at ng church.
Given this, all public institutions, including public schools, must remain public and secular. Okay, dahil hindi naman limitado ang ating bansa sa isa o dalawang relihiyon. So para sa akin, ang Biblia, instead na maging moral compass, enlightenment as the Word of God for many Filipinos, tulad ng nasabi ng kabilang panig, it may now be viewed as just a book. A book na we are mandated to read just to get through a subject. Tama. So para sa akin, kung concerned talaga tayo sa paghubog ng mga susunod na henerasyon, sana ang mga mambabatas natin ay gumawa pa ng mga laws that will promote the strengthening of values education sa mga paaralan sa ating bansa. Tama ka. Ako dagdagan ko lang ng sobrang konti. Hindi ibig sabihin na nagsisimba ako araw-araw ay mabuti akong tao. Hindi ibig sabihin na wala akong Diyos ay masama akong tao. Simple lamang yung pakikipagkapwa kung paano mo pakitunguhan ang ibang tao. Yun lamang. Yes! Kaya naman, Sunny Sky, maraming salamat sa buong Rizal Technological University. Ayan, para sa ikatlong pagkakataon. Maraming salamat po sa faculty and staff. And syempre, patuloy lamang po kayong bumoto kung saan po kayo papanig sa ating debate, sa ating mga social media accounts. And with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo ay mahalaga. Sabay-sabay nating sigaw sa buong mundo. Schoolmates! May pakialam na! Okay, dyan na naman po nagtatapos mga ka-youthing atin pong episode ngayon. Ito po ay ang paghihimay, pag-analyze ng isang napakagandang debate. Ano po? Isang very interesting topic. Ang pagkakaroon ng isang mandatory na Bible reading sa mga curriculum sa ating mga paaralan. Nasabi ko na po yung mga arguments ko and I cannot repeat all of those things na na-point out ko po sa gitna po ng ating video. Ano po? Pero in general, napaka-tricky po ng situation dahil nga po, in default talaga po ma-separation po ng church and state at nakapaloob po dyan na hindi pwedeng suportahan ng gobyerno o ng estado ang isang particular na relihiyon lamang. So dyan tayo nagkakaroon ng issue dahil nga sa background ng pagiging multicultural at multi-religious na society ng Pilipinas. Well, it is true we are quote-unquote predominantly Christian, pero it doesn't mean na tayo ay isang Christian country. Hindi po actually natin pwedeng sabihin na ganon dahil hindi naman tayo theocracy, no? Isang gobyerno na pinamumunuan ng isang relihiyon. So, hindi po ganon ang ating konsepto po ng estado at yan po ay very clear na even sa framers po ng ating constitution, we are very open in saying that we encourage every religion and then there's no particular exclusive na religion na ine-establish nga ng ating bansa. So, magiging tricky yan. Doon pa lang sa fact na anong version ng Bible, anong parte ng Biblia, anong mga verses ng Biblia ang dapat nating ituro kung tayo man ay magtuturo. Pwede nating i-leave na lang yan as an elective subject. I agree with the solution sa negative side kanina. I also agree na pwede din natin na just maintain the status quo kasi nagtuturo din naman tayo ng religious teaching sa mga private schools. So, let the private schools do its share or let the church do its share in teaching religion. Di ba po? Or better yet, sa family. Kasi sa family naman nagsastart ang education. I think mahirap na iatang natin ang responsibilidad ng pagtuturo ng relihiyon sa ating mga public schools. In as much as maganda yung benefits, maganda ang layunin, hindi natin pwedeng gawin yan dahil it is indeed violative ng intention ng ating constitution. So mga ka-youthie, ano masasabi nyo dito? Gusto ko din pong malaman yung experiences ninyo. Ako, nag-share ako kayo ng experience ko na sa public school ako pero meron akong teacher sa grade 5 na pinapa-pray niya kami ng Catholic prayer which we kinda felt strange kasi hindi naman ako Katoliko. Ano po? So comment down below sa inyo po mga actual experiences sa school, kung may ganun din po ba kayo ng mga teachers, and if you like these kinds of videos mga ka-youthie, mga debate, mga diskusyon, please click subscribe para po matulungan po si YouTube na isuggest pa yung ating channel sa iba pong nanonood. Like what I said, we have around 1.5, 1.6 million na po ngayon na viewership every 28 days. Ganyan po kadaming nanonood ng Usap-Usap University. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. Click this video here, maganda yan. Ito rin, related video, maganda rin yan. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!